Magandang umaga po sa inyong lahat. Tatanungin ko po kayo po ba'y mainipin o yung tinatawag natin madaling maboard? May mga pagkakataon po na inip tayo at gusto nating kumaripas ng takbo para madaliin ang pagdating o pag-alis. May mga tao rin namang sadyang tunay na nakakaboard. Mas mabisa pa ang mga taong ito sa sleeping pills. Pero pansinin ninyo, kahit po madali tayong maboard, kapag mahalaga sa atin ang isang bagay, humahaba yung ating pasensya. Natututo tayong maghintay. Kapag importante para sa atin ang kasalukuyan, marami tayong panahon. Hindi tayo nagmamadali. At kung mahal natin ang siyang aalis, halos pigilan natin ang oras, ni ayaw nating dumating ang pagpapaalam. Tunay nga na sa piling ng ilang tao, hindi natin gustong humiwalay. Ngunit sa piling naman ng iba, na para sa atin ay hindi mahalaga, nagdarasal tayong matapos ang lahat. Subalit ang pagdisan na kaakibat ng boredom ay sadyang kakambal ng pagdating. Kung ating titignan, our life consists of many hellos and goodbyes. Minsan, ang pag-ibig ay nangangahulugan din ng paghihiwalay. At nakakayanan natin ang sakit ng paghihiwalay kapag natitiyak natin ang mga kaganapang nangyari sa ating ebanghelyo. Sabi nga ni Barry Manilow, letting go is just another way of saying, I love you so. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, ang pamamaalam ay hindi lamang sadyang masakit. Ang pamamaalam ay hindi lamang sadyang malungkot o mapait. Marami tayong bagay na pwedeng matutuhan kapag dumadaan tayo sa bahagi ng pagtatapos sa ating buhay. Sa ating ebanghelyo ngayong linggo, batid ni Jesus yung pait na magsisimula ng maramdaman ng kanyang mga tinatanging kaibigan. Bakit? Sapagkat aalis na siya. Hindi lamang ito malungkot para sa mga alagad. Sa katunayan, nakakatakot din. Bakit? Sapagkat ang mga alagad ay naging alagad dahil kay Jesus. At ngayong si Jesus ay aalis, ang tanong, anong mangyayari sa amin? Anong mangyayari sa kanila? Magiging ano at sino ang mga alagad sa pag-alis ng ating Panginoon? Hindi lamang po batid ni Jesus yung sakit na nararamdaman ng kanyang mga kaibigan, kundi alam ni Jesus ang lungkot ng paghihiwalay. Kaya dahil dito, inihanda ng Panginoon ang kanyang mga kaibigan sa kanyang napipintong paglisan. Ngunit tila baga ibinibigay niyang payo sa kanila ay higit pang isang hamon na sumusukat sa kanilang pananampalataya. Anong sabi ni Jesus? Huwag kayong matakot. Aba, kung ating titignan, saan sasalok ng tapang ang mga alagad ngayong wala na sa kanilang piling ang Panginoon? Dapat silang sumalok sa katiyakan ng tatlong bagay na kanilang mararanasan sa pag-alis ni Jesus. At ano po yung mga bagay na yon? Una, ang bawat paghihiwalay ay mahalaga. Pangalawa, gaano man katagal ang paghihiwalay, magtatapos din. At pangatlo, sa paghihiwalay, may mananatili din. At ito po ang siyang tatlong bagay na ibinibigay ni Jesus sa kanyang mga kaibigan. Hindi ba't ano ang kanyang sabi? Kinakailangan kong umalis. Hindi upang sila'y iwanan, kundi kinakailangan lumisan ni Jesus upang maipadala ang isang regalo, hindi lamang para sa kanyang mga alagad, kundi regalo para sa simbahan. Ang mahalagang pagdating ng Espiritu Santo sa buhay natin, na kung saan, ayon kay Jesus, ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa mga alagad na mga bagay at handang magpaalala ng lahat-lahat na kanyang sinabi. Pangalawa, hindi ito pagwawalang hangganan
ang paglisan ni Jesus. Kaya nga anong sabi niya? Aalis ako, pero babalik din. At sa kanyang pag-alis, ipaghahanda tayo ni Jesus ng matitirhan sa kalangitan. At kapag naihanda na yung ating titirhan, babalik siya upang tayo ay kanyang samahan. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, isang bagay po yung ibinibigay sa ating katotohanan. Hindi lahat ng pag-alis ay malungkot. Not all goodbyes are painful. Sometimes goodbyes are necessary for us to move on and continue with our mission. Kaya nga ngayon, ano po bang misyon ng mga naiwanan ni Jesus? Simple lamang, ang misyon ng pagpapatuloy ng pagmamahal. Alam niyo, tinanong ko kung madali ba kayong maboard sapagkat kasunod ng tanong na ito, ano po ba yung mga pinapahalagahan natin? Hindi ba't naboboard tayo kapag hindi naman mahalaga yung kausap? Napakadali ng oras sa atin kapag wala namang pagpapahalaga doon sa ginagawa. Pero, aminin ninyo, kapag yung mga magkasintahan, magkasama, parang walang katapusan ang paghihintay. Sapagkat ang kasama, minamahal. Yung mga boyfriend na naghihintay ng matagal sa kanilang mga girlfriend, sa kanilang pagdating, kahit matagal dumating yan, maghihintay pa rin. Bakit? Sapagkat ang hinihintay, importante. Kaya nga po, nakasalalay sa ating kinaiinipan, ano po ba yung ating tunay na minamahal? Huwag po kayong magagalit, tabi-tabi po. I think the teacher in me, teacher din po kasi ako, no? Nagtuturo po ako sa seminaryo at sa isang university. Alam niyo, mapapansin ko po yung mga estudyante ko pag wala ng malay. May mga estudyante ka nakatingin sa'yo, pero pag tinawag mo, lumilipad yung utak. Totoo. At kahit po sa misa, nangyayari ho yan. Bilang ako nasa harapan, pag tinitingnan ko po yung mga tao, yung iba akala mo talagang, natatawa kayo, alam nyo ang aking ibig sabihin. Tabi-tabi po uli, may mga taong parang utang na loob pa ng Diyos na sila'y nagsimba sa araw na ito. Bakit? Abay, walang malay. Pag sinabi kong, sumainyo ang Panginoon, iniikot ko na't lahat yung mga tao. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. Mamaya po, tignan natin yung mga taong mainipin. Totoo, hindi po ako nagbibiro. Kaya nga siguro minsan mailap yung kapayapaan sa atin. Bakit? Because of our boredom, because of our being nonchalant, no? Yung po yung common term na mga Gen X ngayon, nonchalant. Sa madaling salita, walang malay. Kaya nga po ngayong umagang ito, tanungin natin, ano ba yung nakakapagbigay buhay sa akin? May mga taong kapag nagsimba, talagang todo bigay. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Pero sadyang may mga taong binati mo na, hindi ka papapansinin. Lumipas ang buong isang oras, wala na nga nadagdag, nabawasan pa. Kaya ang unang hamon, ngayong tayo ay nagdiriwang ng ascension, ano ba ang ating pinahahalagahan? At ang bawat pinahahalagahan, doon matatagpuan ang ating puso at kalooban. Kaya ito rin po ang siyang ibinibigay na aral ng ating Panginoon sa kanyang mga kaibigan. Na sa kanyang paglisan, ang aral ng pag-ibig ang kanyang iiwanan. Na para magustong sabihin ni Jesus, sa pag-alis ko, malalaman ko lamang na may natutuhan kayo kapag isinasabuhay na ang bawat aral na aking itinuro. Pangalawa, matapos iiwanan ni Jesus ang misyon ng pag-ibig, ibinibigay din sa kanyang pag-alis ang misyon ng malasakit. Bakit po malasakit? Parang gustong sabihin ni Jesus, ngayong pag-alis ko, kayong mga natuto ang siyang magiging paa at kamay ko. Sa pag-alis ko, kayong mga nabiyayaan, ang siyang magiging biyaya rin sa inyong kapwa-tao. Kaya alam niyo mga minamahal ko mga kapatid, i-flex ko lamang po.
Dito po sa atin sa Peña, isa po sa mga bagay na malimit kong tinatandaan na tayo bilang sangsimbahan, tagatanggap ng kabutihan. Malamang sabihin nyo, eh syempre naman, Father, simbahan po yan, dapat po natin tulungan. Aba, hindi lahat ng tao, gano'n ang kanilang mentalidad. Kaya nga di ba minsan may mga taong tabi-tabi po, tabi-tabi. Hindi na nga nagbibigay, kumukuha pa. Ang laging kanilang katwiran, abay mahirap lang naman kami. Kayo ang simbahan, kaya dapat tulungan nyo kami. Pero hindi po yun ang punto ng aking pagninilay. Ang punto ng aking pagninilay, hanggat hindi ko nakakalimutan na tayo bilang parokya at simbahan, tagatanggap ng kabutihan ng ibang tao, hindi dapat tumigil ang pagdaloy ng kabutihan sa pamayanan. Hindi ko po mahihiyang sabihin sa inyo, hindi tayo mayaman. Pero hindi sapat na dahilan na hindi tayo mayaman upang hindi tayo tumulong sa mga taong higit ang pangangailangan. I-flex ko lamang po sa inyo, dito po sa atin sa opisina araw-araw, halos ginawa ng Diyos araw-araw, may mga lumalapit upang humingi ng makakain at pantulong. Dahil wala naman talaga tayong sadyang perang kagad ibibigay upang ibigay sa mga nangangailangan, ano po yung naisip ng ating parokya? Meron tayong Pantawid Gutom Program. Merong pupunta ng mga nagugutom, hindi perang ibibigay. Ano? Stab. Stab. Na kung saan, pinuntahan ko po yung mga karinderya natin sa kabilang kanto. Ibibigay po yung stab. Kapag nakitang yung stab sa simbahan, automatic, bibigyan ng isang ulam at isang kanin. Sabi kong ganun, parang maganda. Sapagkat natulungan na yung lumalapit sa simbahan, pangalawa, natulungan din ang aming kapitbahay sa kanilang pagtitinda. Kaya nga po, yung po ang misyon ng simbahan. Hanggat tayo tagatanggap ng kabutihan ng tao, ng bawat parokyano, kaya kami tumataba ng ganito, sa bawat pagkain ibinibigay ninyo, hindi dapat tumigil ang misyon ng pagpapatuloy ng pagmamahal. At yun po yung pangalawang misyon na binibigay sa simbahan. Matapos mamuhay sa aral ng pag-ibig, ipagpatuloy ang nasimulan ni Jesus bilang Panginoon natin. Kaya nga po mga minamahal ng mga kapatid, sa pag-alis ni Jesus, hindi naman talaga tayo inaabandona, hindi naman talaga tayo iniiwanan, kundi sa kanyang pag-alis, ipapadala ang banal na Espiritu na parang gusto sabihin ni Jesus, sa pag-alis ko, ako pa rin ang bahala sa inyo. Yun ay kung mananatili tayo sa aral ng pag-ibig. Yun ay kung ipagpapatuloy ang misyon na kanyang itinuro sa atin. Kaya, kagaya ng sinabi ni Barry Manilow, letting go is just another way of saying, God loves us so. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hindi lahat ng pamamaalam dapat malungkot. Hindi lahat ng pag-alis dapat mapait. May mga pamamaalam at pagtatapos na kinakailangan maganap upang isang panibagong kabanata ang siyang magsimula sa buhay natin. At tayo bilang isang simbahan, maaaring wala ng pisikal na kasama natin si Jesus. Pero ang bawat isang natuto, ang bawat isang nabiyayaan, ang bawat isang nakaramdam ng pagmamahal, ang siyang magpapatuloy ng kanyang bawat nasimulan. Amen.